shit na yun. Tapos pasok tayo sa malaking refrigerator na yan. So I'm going out, guys. Siyempre, baka may akasada. Ano ba naman? It's killing me. Kasi kaya ninyo magtagal dito. Sige ba, iwan na kayo dyan, kiki nyo. Hindi ko kayang humiga. Lalabas talaga mga tumbong nila. Meron zombie sa labas. Yan. Eh guys, dito kami ngayon sa La Sema. Grabe, sobrang itim ko dito. Eh guys, dito kami ngayon sa La Sema. So ito yung entrance, guys. Ayan. Ayan, entrance. Tapos meron pa dito ang pagandahan, guys. Okay, pa ganun. Ito yung female sauna. And then, dito naman sa kabila, guys, yung male sauna. Ito yung male sauna natin. So, maghihiwalay pala pagpasok. Ayun guys, so may warning. Nabasa niyo naman yung warning, 'di ba? So, yun yung mga bawal at yun yung mga pwede at mga bawal. Pero separate po yung payment natin sa food. Pag order kayo ng pagkain, gagamitin na yung setup ng sakli. Upon checkout po yung bayad. Cash basis po tayo dito. And then, inform ko lang kayo sa wet area, bawal tayo mag-take ng picture video, gumamit ng cellphone, kasi nakahubad po yung mga tao sa loob. So, in-avail namin is Ginjil Bang. Ginjil Bang. Full use of vegetable. Tukos nyo, pwede kayo mag-out 4%. So, number 59 tayo. Pag lumagpas kahit ilang. So, yan. Kailangan ba din yung chinelas eh? Kuha tayo dito, no? Yan. Sipa. Saan po ito ilalagay, sir? Cabinet na po yan, sir. Ha? Okay guys, dito kami ngayon sa snack bar area. Ito yung kanilang menu. May menu naman sila dyan. Ay, may menu sila dyan sa taas. Pero ito yung pinaka-menu nila. Isang Yan. gimbap. Let's check. So, umorder na kami ito kay Kuya. So, check natin later kung anong in-order ng aking manager. Kasi hindi ako marunong sa mga ganitong Korean. Mukha lang ako Korean, pero negro Korean. Umorder na kami din, oh. Gagawin namin yung katulad nung kay Kuya sa ulo niya. Galing, no? Okay. So, buta na po kami. Pabalik kami sa locker room kasi kukuha kami ng face towel. Gagawin namin parang goat. Goat ba yun? Goat towel. The sheep towel. Nag-ayos na ako ng towel. So, lalabas na ako. Eh guys, so dito, yung pinaka-locker namin, male locker. So, merong maliit na room na nagdudugtong
Doon sa locker room, syempre bawal mag-video, bawal mag-picture sa locker room natin. Kahit naman sa female, bawal din. Kasi syempre, all out, naked talaga. So bawal na bawal talaga yun. And basahin niyo yung mga warnings na meron doon. And then pupunta tayo dito sa common area or doon sa kainan, rest area. Pag sa labas siya ng common area, ito yung sa male. Ayan, tapos ito naman yung sa female. Ayan, kita nyo dyan, third floor, second floor, and first floor para hindi kayo maligaw. Sa lahat ng area, mayroong mga ganito eh, parang map na siya. Ayan, first floor, may convenience store, ano to? As in, ano pa na to? Sa buong building pala to, no? So, dito na kami, akit na kami. Siyempre, sa kami akit sa hagdan. Ano ba naman? Tile. Dito tayo, magano tayo. Title roof house rest area. Liwanag na dito guys, pero kung makikita nyo yung pagmumukha ko, itim talaga. Punyeta. Guys, kain na kami. Ito. Kay Jeffrey. Jeffrey. Ay. Pwede dito kami? Tayo. Magpaserve ako sa kanya dyan. Diba? Oo nga, nagpa-reserve ako sa kanya dyan. Ano pa lang drinks natin? Ikaw na namili na. Thank you. Hey guys, ngayon kakain na kami. Ito yung order namin. Ayan, may noodles kami. May cake pala ang tawag dyan. So English. So ang English pala ng kikiam and mga assorted something. Kikiam pala ang English nun. Visit na yan. Siyempre meron kami mga... Ano pa tawag dito, te? Gimbap. Gimbap. Para siyang, alam mo parang ano, te? Parang maki. Maki. Ganun siya. Kasi hindi ako makanig, hindi ako inform kung ano yan. Pero ito-try natin siya ngayon kung iluluto ko siya. Ito-try namin yung pauso na parang chip. At ang kagandahan dito guys kasi hindi nyo na kailangan magdala ng cash or card pag magbabayad kayo dito sa snack bar nila. Ang kailangan nyo lang dito is yung key nyo. Yung key nyo. Ang kailangan nyo lang dito is yung key nyo kasi kapag bibili kayo sa cash register, ito yung pinapunch nila doon. Siguro para pag out ninyo kung ano yung mga charge. Sa number na lang nito sisingilin siguro. So let's see later. Check out. Wala lang. Hindi tawag. Pala ay nagpatulong kami sa kanya kung paano gawin yung ship na yan. Towel ship. Ano tupa? Oo nga, tupa nga siya. Ship yan, di ba? Yan ba yun? Oo. Towel ship. Ayan. Okay na, kahit isang hiraman na lang kami. Thank you. Yeah. Thank you. Hey guys, so ayan, nagpatulong kami. Ito ang galing. Laki ng ulo ko eh. Hindi na-adjust naman eh. Ay, kung hindi ka na magaganto. Pampa-arte. Di gusto ko nga, hiraman na lang. Anong hiram? Hindi ma-achieve eh. Ayoko mo. Sa akin na to. Bully. Ayan siya. Tinan nyo naman guys. Diba parang, hello? Hindi akin niya gagawin ko. So ito. Kasi ano ko siya i-vlog ko. Ito guys, gagawa tayo kung paano siya gawin. So panoorin nyo ako dito sa Art Angel. Di ba mas inuna ko pa mag-vlog kaysa kumain. Gutom na gutom na ako. So mag-video na tayo kung paano gagawin. Sabi ay i-ano muna siya sa i-fold siya sa tatlo. I-fold natin siya sa tatlo. Ayan. Tapos pagka-fold natin sa tatlo, i-ano lang natin. Hinigop. I-ano natin. Ganito. Ilalabas lang natin to 2 3 lang muna kasi malaki ang ulo natin. Tapos dito sa kabila iikot lang natin. Ganito yung ginawa ko sa kabila guys. 1 2 3.
Wala, ang laki no. Isa pa. Four. Doon sa kabila. Yeah. Saba. Adulas. And then this one. Ayan. So, nagawa ko siya. So, suot na natin. So, pulutin natin. Paano siya mangyayari. Tignan natin kung magkakasya sa ulo. Okay, laban natin sa final. Ayun. Ayun, nagkasya siya. Yay! Siyempre may bangs pa din. Hindi, pasok natin yung bangs. Yogi oh. Oh. Ano ba yan? May meta naman. Hirap na ako. Ang tanga ko pag noodle. Hindi ako... Sa problema ko pag noodle ang nakain ko. Ako problema ko itong nilalagay ko sa ulo ko eh. Tapos padalhin kayo sa Bombay. Ano yung turban? Basta kanila ang ganda. Ayan, okay na to. Sarap. Ang cute. Yan, Parang sarap. tanga lang. So ngayon kakain kami. Kakain tayo ngayon guys ng para siyang California Maki. Pero bibimbap. Gimbap ang tawag sa kanya. Kagimbap, gimbap. Okay, let's go. This is a challenge guys kasi hindi naman talaga ako kumakain agad ng klase pagkain. Pero let's go. Imagine ko na lang kumakain ako ng singkamas. Hindi ko talaga kaya pero ang dami kasi nung in-order namin. Isang rolyo to. Tapos hinati-hati lang. So kailangan namin magtulungan dalawa dito ni manager. So let's eat. Yummy. Sarap. Ang anghang guys, grabe lahat ng kinakain namin dito ang anghang. So ngayon kumakain kami nitong pinaka-normal flavor ng noodles nila kasi after nitong ordinary na to is samyang na and then yung next is parang next level of samyang. Kasi ito ang anghang pa rin yan, no? Pero kaya naman i-tolerate. Tapos meron siyang kimchi. May kimchi kami dito na parang free lang naman siya. And then ito, okay na naman yung lasa ng parang maki na yan na gimbap. And itong keiken, ang sausawan niya ayan. Sweet chili. So, puro chili, puro anghang. Siyempre, sa Korean, ganun talaga. Lalabas talaga mga tumbong nila. Sobrang anghang. Hey guys, grabe. Nakatulog ako kasi after namin i-massage. Dito kami minasage sa 3rd floor. Although meron ng massage room din naman sa 2nd floor. Dito kami minasage sa 3rd floor. Ito. Ito yung massage room sa 3rd floor. Guys, kung mapapansin ninyo guys, wala masyadong tao dito sa massage room. Walang tao sa massage room kasi Monday ngayon, weekday. So, hindi ganun karami yung tao. And after i-massage, sobrang sarap ng massage nila dito guys. I highly recommend na kung gusto talaga ninyo mag-relax, gusto talaga ninyo mabanat yung mga muscles ninyo galing dahil sa trabaho. Punta kayo dito sa La Sema kasi after namin i-massage dito, agad-agad, eto. Katabi kasi niya dito sa 3rd floor, yung sleeping room. So after i-massage dyan, agad kami dumiretso sa sleeping room and tuloy-tuloy na nakatulog. Hindi ko na kayo na-tour dito, pero eto nga, i-tour ko na kayo. Sa 3rd floor muna tayo guys kasi kakagising ko lang almost siguro nakatulog ako ng 2 to 3 hours sa sleeping room after i-massage. So dito sa 3rd floor nila guys, ayun nga, meron sila dong massage area. Tapos may photo op din dito. Ayan, may photo op. Ayan. Which is, meron din photo op na yan sa baba kung nakita niyo sa video natin. And then sleeping room nila.
Nakaganda nito guys sa third floor sa sleeping room. Pwede kayo manood ng Netflix, YouTube, meron sila doon. And also may mga outlet din na pwede kayo mag-charge. Kasi syempre kung mag-overnight kayo dito or 12 hours of stay, pwede rin kayo mag-charge. And good thing dito guys is meron silang Wi-Fi connection. So dito naman sa second floor, makikita ninyo meron ditong aqua room. So, pwede kayong mag-sightseeing dyan. And then, ayun yung gym nila. So, guys, dito naman ako sa may gym area nila, sa gym room. Sa gym room nila, konti lang din yung mga equipment. Kaya wala masyado nag-gym. Pero if gusto niyo mag-sweat, you can use the gym area nila dito. And then, meron silang playground dito para sa inyong mga bata. So, pasok tayo. Sleeping in this area. This particular sleeping. So, kapag meron kayong kasama mga chikiting, may mga kasama kayong anak ninyo or bata na syempre kung gusto ninyong makapag-enjoy naman sila dito or makapaglaro, meron ditong area for your kids. Pwede naman dito yung adults syempre para mabantayan ninyo yung mga anak ninyo. Kasi syempre kung gusto rin naman ninyo mag-enjoy, may kasama kayong nanny or anyone na pwede magbantay sa anak ninyo, pwede dito. Full air condition din siya. So, ito yung playground area. May TV din dyan na pwede nyo po sa syempre walang tao ngayon dito dahil weekday. So walang bata. So pwede sila mag-stay dito or pwede rin nyo silang dalhin dito para mag-enjoy dito sila. Ito guys, 8 degrees Celsius ang ice room nila. Ayun, ice room. Okay guys, nandito ako ngayon sa ice room. So hindi ko alam kung pwede mag-video or photo dito. Pero kakalabas lang ng couple kanina. So try natin pumasok sa loob para at least ma-coverage ko. So may pinto dito sa labas. Parang holding area. Ito yung holding area. Pwede rin kayo mag-picture dito na para siyang may ice. And mararamdaman nyo na talaga yung lamig ng ice room. So ito na yung ice room. Buksan na natin. Refrain from touching or drawing. Oh! Ang lamig! Lamig na side pa lang. Totoong yellow siya, guys. Pero nakalagay kasi may warning tayo dyan na refrain from touching or drawing, sketching, anything on the ice surface. So ito, may mga, kung ano, mga Christmas lights dyan sa taas. And totoong yellow siya, guys. So bawal daw hawakan. So try natin kung totoong yellow talaga siya. Lamig! Totoong yellow siya, para ka nasa loob ng malaking refrigerator talaga. Sobrang lamig dito at hindi ko kaya. And meron kasi mga offenses dito guys na kapag nahuli ka or may mga ginawa ka doon sa mga warning na nakasulat any of the facility, kapag ginawa mo yun, syempre may mga offenses yan. So isa sa mga offenses dito is makukulong ka dito sa ice room. So kayo na lang bahala mag-discover kung ano yung mga offenses na try ko. Ang lamig talaga guys. Kailangan nagdahak dito. And ang catch pa dito guys sa ice room, wala ring tsinelas. Kasi nga dito sa buong facility, pag pumasok ka na sa Lasema, wala talagang tsinelas totally. Iiwan mo sa locker yung shoes mo, sandals, or kung ano man yung pangsalong mo sa may pangsalong mo sa may paa mo. Although wala namang yellow yung sahig, pero syempre kada hangin ko medyo, ang lamig na niya guys, hindi ko na kaya. Kung kaya ninyo magtagal dito, sige, maiwan na kayo dyan. Pero kasi walang tao dito, ay no. Oh guys, hindi ko na kaya. So lalabas na tayo. Super lamig. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi kaya yung lamig. Tapos papasok tayo sa malaking refrigerator na yan. So, you can enjoy what you're doing. Pero nakalagay kasi dito na bawal yung cellphone, bawal yung snacks, or anything na mababasa sa loob. Kinuhanan ko lang kayo ng konting clip sa loob para at least ma-imagine ninyo. Na ako guys, it's sa may Amicus room. Ayan, Amicus room. Kasi feeling ko walang tao dito. Tayo natin pumasok. Ouch! Sobrang init guys. Tinaon ko na wala masyadong tao kasi madaling araw na din ngayon. So ito din sa Amicus room. Actually maraming mga room dito or parang mga gantong kubon-kubon or parang igloo kumbaga. Uy, umiinit na siya. Amicus room to guys. I don't know kung ano yun. May Amicus kasi dyan. Ayan. So para siyang crystal or something. So may iba't ibang room din kasi dito. Hindi ko alam kung 4 or 5 rooms na ganito siya na parang igloo na mainit pag pumasok ka para at least ma-relax ka. So dito, tinaon ko na walang tao para at least
ma-coverage ko or makuhaan ko yung loob ng room. At kung mapapansin ninyo, ewan ko kung mapapansin nyo, medyo pinagpapawisan na ako. Ilang minuto pa lang ako pumasok sa loob. And since nakayapak naman, pag pumunta sa lahat ng facility dito sa La Sema, pwede naman kayong humiga para at least maramdaman ninyo yung init ng sahig and ma-relax yung katawan ninyo kasi kailangan din talaga natin ng init, lalo na kapag hindi natin kinakaya yung init talaga ng araw. Sa mga ganitong klaseng mga room o ganitong klaseng lugar talaga, perfect na magpainit tayo. At ayan, pinagpapawisan na ako. Okay, kung makikita ninyo, nung kumakain kami sa snack bar talaga, lahat ng mga tao pumapasok sa bawat room, pawisan talaga paglabas kasi sobrang init. And meron silang ganito, yung parang, hindi ko na kaya yung init guys. I'm going out. Grabe, sobrang init. Pahinga muna tayo. Grabe. Try natin pumasok sa isa pang igloo. Ito, Ochre Hot Kiln. Pasok tayo sa Ochre Hot Kiln. So, isa pang igloo itong pinasukan natin. Ochre Hot Kiln. Medyo parang parehas lang siya, pero iba yung design dito sa loob. Iba yung design. Tapos, ayun yung, ewan ko, Ochre Hot Kiln. At it killing me kasi sobrang init din dito. Mas mainit siya katulad dun sa may amethyst. Mainit na siya pero dito mas mainit kasi ano to, parang uling. Meron siya parang mga uling-uling dyan. Ayun o. Mainit sa paa kaya hindi rin kakayanin na humiga dito. Siguro dahil yung mga pinapasukan ko sobrang hiinit talaga niya, so I'm going out guys. Try doon naman sa isa. Nakapasok ulit ako sa isang kubon, isang igloo na medyo para siyang style ng bahay. Medyo style siya ng bahay na Korea na naman. Parang sa Kingdom na any moment merong zombie sa labas. Doon din naglalabas ng init. Sobrang init guys. Kung makikita ninyo, pawisan na ako. Pangatlong igloo na to na pinasok natin. Hindi ako tumatagal ng sobrang tagal. Siguro ilang minutes lang, 2 to 3 minutes lang ako doon. Pero sobrang pinagpapawisan na ako. Nag-open talaga siya ng pores. And dito kahit papaano, since doon sa dalawang pinasukan natin na igloo talaga siya. So talagang pabilog at medyo, kung meron kayong tawag doon yung phobia na masikip, parang hindi nyo kakayanin kasi parang masikip siya tignan. Unlike dito kasi, para siyang square. So, para siyang bahay tignan, kaya hindi kayo ganun para masisikipan. And kahit papaano, itong pangatlong pinasok natin na temperature room or hot room na tinatawag, is pwede rin kayo humiga kasi hindi ganun kainit, unlike dun sa dalawa na sobrang init talaga, kaya siguro walang tao. Dito, medyo mainit din siya, pero tolerable naman, kaya naman. So, try natin humiga. Hindi ko kayang humiga. Kasi yung cellphone ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. At sobrang init na rin guys, pinagpapawisan na ako. Grabe. Try natin humiga. Ayan, nilapag ko dun yung aking towel. And try natin humiga. Ayan. So tolerable naman. Mainit siya pero kaya naman. Puro pawis na guys yung aking t-shirt. And syempre, isang short tsaka isang t-shirt lang naman to per guest. And ayan, pinagpawisan na ako dito. Gusto ko yung ganito para ako na-steam, pinagpapawisan. Para at least ma-generate. Aray ko! Napapasok ako dito kasi uminit din yung susi. Ito yung susi ko, uminit din siya, nakakapasok. Alright, so try naman natin dun sa isa. Dun sa isa kasi na pinasok din natin pero medyo madilim kasi siya na pwede siyang tulugan. And may dalawang tao kasi doon so baka ma-disturb ko kasi. Dito sa pinuntahan natin talagang rest area ito na kailangan syempre peaceful and lahat halos ng room and area talaga dito nakalagay is observe silence. So hindi pwede yung sobrang ingay. Okay, pero try natin pumasok or bumalik doon sa may parang pwedeng higaan na parang bato-bato siya. Let's go. Whew. So guys, para siyang salt and charcoal. Pwedeng higaan. So try natin. Ouch. Ang nalito naman siyang ganito. Pero siyang ganun lagay. So lagay lang natin din yung face towel. At ito guys, yung upuan natin. Ayan. Kasi mainit na yung area, tapos meron siyang ganito, diba? So umiinit din itong para mga stone niya. So dito tayo dito. Try natin. Oh.
i-cover natin yung t-shirt na rin. Di ba init? Ayun. Ayan, sarap. Sarap niya mainit. Ayan guys. Wala masyadong tao kasi weekdays ngayon. Weekday, Monday pa. Ayan. Ito pala guys yung umiinit sa side na to. Ayan. Ito pala yung umiinit. Tapos nadadamay na lang itong mga stone. Ayan. So pinakita ko na sa inyo. Dahil hindi na kaya yung init. I'm going out. Hindi ko na kaya yung init guys. Tapos dito merong mga higaan guys. Ayun no. Di ba ginawang playground ng mga tayo. Yung mga higaan niya. Tapos dito sa taas pwede rin kainan. Tapos meron, ito na pwede rin kainan dito. Pwede rin kainan dyan. Diba? Ito meron din ditong spot na pwedeng tulugan. Ayan, para siya mga kubot. May KTV din pala dito guys. May KTV sila. Ayan. So ito yung mechanics. Mechanics talaga. So 450 pesos for the first hour and then 400 for the succeeding hour. So ayan. Siyempre no smoking sa loob. Okay guys, so ngayon kakalabas lang namin. So gabing-gabi na guys. Hindi na namin namalayan yung oras kasi sobrang relax and rest talaga ang inabot namin. Halos tumira na kami sa loob. Habang hinintay ko yung kasama ko na lumabas. So ko lang magpasalamat sa inyo for watching this episode. So, no, 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 no.